Alright, video blog check everybody. Azrael here. We're doing another toy haul vlog. Ito yung mga toys na nabili ko sa Tokyo, Japan. So, pupunta kami ng Tokyo, Japan for last week, no? End of May hanggang June. So, ito, isa sa mga nabili kong toy, si Don Quixote. Yes, kailangan ko tong magkaroon ako ng isang piraso na to, no? Kasi very iconic tong mascot na to sa Japan. So, sa kanilang mega store na Don Quixote, si Donkey. So, ito na, nasa harapan ko yung mga figures, no, na nakabili ko. Pakita ko muna sa inyo, no, para at least isa-isahin din natin siya pagkatapos, right? Pakita ko sa inyo. Alright, so ito na yung mga toys na nabili ko sa Japan. Actually, it's my first time in Tokyo, so medyo na-overwhelm ako dun sa mga store doon. Grabe ang anime culture doon. Sobrang lupit. Lalo sa Akihabara, Shibuya, oh my God, grabe. So ito yung mga nabili ko. Some of them are from the official stores. Iba naman yung mga Gashapon. Isa dyan ay McDonald's. Isa dyan ay from the Sanrio exhibit, tsaka Don Quixote. So let's do the toy haul na. So ito yung napakita ko na sa inyo, no? Lahat yan may istorya yan. So pakita ko sa inyo, no? Each story. So yung kita ko yung mga Gashapon balls ko, no? Dahil sa Japan, sobrang mura ng Gashapon nila. Parang lumalabas sa isang 100 yen, parang 175 pesos eh. Tapos, that's around, I think, parang tama ba yung ano ko? No. Parang 175, that's around 500 yen. Parang ganun yung presyo niya. In here na Philippines, mas mahal siya. Parang lumalabas. Kung 175 per gashapon, I think sa Pilipinas, nasa 475. Yung isang 5 tokens. So right, okay, magano tayo, show and tell na tayo at pakita ko sa inyo yung aking mga nabiling figures in Tokyo, Japan. Alright, let's do this. Alright, no, hindi na to in order, no. So, nakita niyo na to kanina, si Don Quixote. Nabili ko to. So, Don Quixote in Akihabara. Ayan, ito siya. Mascot ng Don Quixote. I think mura lang to. I think mga lumalabas na sa, I forgot the price. Pero mura lang siya. Siguro kasi wala pa siyang 200 yata, 200 pesos eh. So, ayan. At nung binili ko yan, sinama ko si Ultraman 1. Siyempre. Sa Don Quixote ko na to binili. Kasi wala na akong mabiling toys doon. Yung iba kasi medyo expensive. So, since meron na akong Ultraman, siyempre kinuha ko rin si Baltan. Para at least may kalaban naman si Ultraman. So, ayan yung aking nabiling figure sa Don Quixote rin. Kasabay nung Don Quixote. And then, unahin ko na to ng malaking figure, no. This is the Hello Kitty, no. This is from the Sanrio exhibition in Roppongi. Binili ko to for my sister. Ayan, hindi ko alam kung bakit ito yung kulay niya. Parang nag-sunbathing siya eh. Nasa bikini siya, naka-sunglass. I'm not sure kung available to in other stores, no? Kasi sobrang daming Hello Kitty anywhere. Like Miniso, for example. Hindi ko lang alam kung this is a good variant ng Hello Kitty. At yung wife ko bumili rin ng casing sa Sanrio. This is from Don Quixote. This is all original. Walang fake sa Japan. All of the toys are licensed. Bawal ang bootleg sa Japan. Kaya all of these are original. So kaya yung price niya is very special. So binilhan ng wife ko yung itong casing. Ayan, para sa sister ko yan. Papadala namin sa Chicago. And then, ito, another gashapon ni Zoro. Nakachamba lang ako nito. Nachambahan ko lang to dun sa store na gashapon. Actually, parang 4 na figure to, mga nakaupo sila eh. So, walang tapon. Pero buti na nakuha ko si Zoro. Ayan, gashapon din to. And this one is a Kamen Rider na parang ko alam kung pusa to eh, oh. Ayan, meron siyang Kamen Rider helmet and yung belt na rin din. Maraming klaseng ganito. Nakachamba tayo ng isa. Ayan. And this one is sayang merong J-Rock na gashapon Lark and Shell doon sa Lark and Shell Cafe sa Park Shibuya. Pero sobrang haba ng pila, no? Pero nakachamba ako ng isang Glay na gashapon. This is si Hisashi, gitarista ng Glay, one of the popular Japanese rock band in Japan. So yan, nakaupo lang siya. And waiting for you, parang ganun. At speaking of Japanese rock band, I got si Hide of X Japan, gashapon. Ito siya. Kasama rin siyang gitara. Guitar stand. Ayun, nahulog na. May guitar stand siya.
na kasama, ayan, Rakista. Nakachamba din tayo, nakakita tayo nun, which is hindi ko nakikita sa Pilipinas, wala siyang ganito. So, ayan. And then, this one is from the Gundam base in Odaiba. Naku, baluktot na yung ano, yung crest nito kasi ano siya eh, plastic siya eh. Nakaipit siya dun sa Gashapon Ball. This is from, ito yung Waiting for You na Gundam wing na nakaupo. This is from the Odaiba, Gundam base store, doon sa may Gundam Unicorn. So, ito siya. Ayan. This is one, a cat Gashapon sa may bandang ang tindahan ng mga ano, yung mga melon pan na sikat. Yan, doon yung galing. Itong pusa na to na nagkaupo lang, waiting for you din. Maraming mahilig sila sa mga ganun ng kaupo, waiting for you. And this one naman is si Pacman. Pacman na merong ghost sa ulo. Ayan, yun ang ginawa niyang hat eh. Maraming klaseng ganito, walang tapon din. So, tsumamba lang ako ng isa. So, okay na rin din tong Gashapon na Pacman. Ito sikat tong unggoy na to eh. Itong unggoy na to. Forgot ko ano pangalan. Sikat to sa mga lalo yung mga toy collectors na mga maliliit, no. So ito I got this from Don Quixote. Marami ko to, para feeling ko 30 pesos lang to eh. So kinuha ko na rin din to. Very cute, added to my collection na rin din. Hindi ako mahilig sa Gashapon, no. Pero sa Japan, napakamura ng Gashapon eh. Talagang nabudol talaga ako. So very exciting, tsambahan lang talaga. At swerte, wala tayong nakuha double for this time. Alright. So, ito naman is Kamen Rider na parang Roblox. Okay, kakachamba rin din tayo. Pero meron ganito sa Pilipinas. Kakacheck ko lang. Pero okay na rin din. Kasi mas mura nga sa Japan ang Gashapon. So, dyan, Kamen Rider. At one of the last Gashapons na kinuha ko. Ito, pinag-isipan ko talaga. Buti na lang nakachamba tayo na Son Goku na Angel. Na mayroong Angel ring sa ulo. Paganda na. I think this is around 5 tokens. So, sa 500 yen. 500 yen. Napakaganda ng figure na to. Tsaka medyo malaki siya, no? At may isa pa doon. Also available yun sa Pilipinas yung Goku na yun. Tsaka ito rin. Ito, parang na-check ko, wala akong nakita na set na ganito. Si Vegito. Ayan, sakto. Grabe, para magkamukha nga silang dalawa eh. No? Sana kasi Vegeta na lang itong nakuha ko eh. So, Goku, Vegito. Ayan. Papareho silang 500 yen. Medyo mahal pero pwede na rin din. And si Kamen Rider, I got this from Big Camera Store. Actually, hindi ko alam na merong parang toy store doon sa Big Camera. Natin nasa 7th floor siya. Kasi yung Big Camera Store, it's puro appliances and gadgets. Sa 7th floor may Tamashii Nation, tsaka toy store din, pang collectibles. Pero yung iba doon sold out na. Pero ito, chinambahan ko na lang to si Kamen Rider 1. And hopefully sana nakakuha sana ako ng Kamen Rider Black. Pero meron man mga figure, baka pagtatabihin ko na lang din siya. Tama-tama kasi I'm watching the Tojima Wants to Be a Kamen Rider na anime sa Netflix. So yan, very very happy to see the Kamen Rider series and content is still very much more popular. And syempre, this is Godzilla 1984. For me, it's Godzilla 85 kasi yung movie sa American version, they titled it Godzilla 1985. Very importante sa akin itong Godzilla na to. Ay, nabili ko to sa Godzilla store inside Park Shibuya. Grabe magkakatabi yung mga store doon. Nintendo, Godzilla, Capcom, Street Fighter, Pokemon, Jump Comics, ano pa ba? Sobra sa isang floor magkakatabi sila. Nakakabaliw yung store sa Park Shibuya. Ay, nakita ko yung Godzilla store. Nahihirapan ako mamili. So, nakita ko itong Godzilla 1984. Ito yung first Godzilla na napanood ko sa theater, sa sinihan, during the 1985 era. So, ang title niya to is Godzilla 84, pero title sa American is Godzilla 1985. So, ito siya. Very OG yung itsura niya. At kalaban niya ito yung parang humans, tsaka yung parang gumawa sila ng UFO. Kinalaban nila sa Godzilla, tinapon sa bulkan. And then, syempre, McDonald's. May Happy Meal si McDonald's na kailangan kong magkaroon. Ang hirap maghanap ng mga gantong style kasi it's a blind box na McDonald's. Ito yung parang Transformers na McDonald's. So, gumawa sila ng sarili nilang Transformers. So, this is a parang Happy Meal lunchbox. At natatransform ito into a dinosaur. Ito yung itsura niya. O, diba?
Ang bata kasi. Meron pala 'tong buntot, ngayon ko lang nakita. Tama, oo nga meron siyang buntot. Oo nga may buntot, ngayon ko lang nakita na may buntot siya, okey. So, yung kanilang transformer. Tawag pa nga nila Sentai daw, eh. Ito naman, milkshake or soft drinks, dispenser. So, nagiging ano 'to, transform siya into a wolf, ayan. Ayan ang itsura niya, parang pambata siya, ayan. Sana pala ginawa ko nag-Happy Meal ako araw-araw para at least makumpleto ko. Parang mga 5. This is already wave 2, may wave 1 di ko na maganda yung wave 1, Talagang robot talaga yung itsura kaso nga lang tapos na yung wave 1, available na yung wave 2, nandun na kami sa Japan, which is hindi na siya available. So, wave 2 na 'to. So, sayang hindi ko na nakumpleto. Pero meron akong isang extra, I think yung extra ko eto meron pa akong extra, na ganito na hindi ko pa nabubuksan, nagdoble. And then what else? Ito, 'to. Tama-tama naghahanap ako ng eye mask bago lumipad papuntang Manila. So binili ko 'tong this is a Gashapon. Nung una, hindi ko masabi kung headband siya, pero tama-tama is an eye mask. Ayan, ganito lang, ito yung ginamit ko sa plane nung natutulog ako. Ganito lang siya, ayan, ganyan. Okay na rin din, value for money. Ito na yung gagamitin ko pagka may mga next flight ako. Very cute, pusa. Meron akong nakitang ano na Vegeta na ganito na binebenta sa store. Ang ganda ng Vegeta. Mata ni Vegeta na merong parang power scanner. Kaso nung the next day ako bumalik, naubos na. Nabenta na kasi last one na. And this one, si Luffy na ano to, Banpresto ba to? Banpresto, I forgot to check out the box, eh. Ang storya nito 'no, may paglabas ko ng big camera store sa labas, since sarado na yung mga store at around 7 PM, may isang lalaki na may dalang cart, nagbebenta sa kalsada ng Akihabara ng mga ganitong figures. So, 1,500 yen, iba naman 2,000 yen. So, I got this for 1,500 yen, which is parang I think around 700 pesos. Pero nakita ko sa Pilipinas yung nag-Toycon, nagbebenta sila, may nakita akong store binebenta 'to for 1,500 pesos. Which is okay na nakamura na rin ako. But ibang stores, they sell it for 750 pesos. So, this is my first Luffy figure 'no. Hindi ko na-expect na kukuha ako ng ganito. Basta kasi expect ko mga robot, ako mahilig mga robot, eh. Looking for super robots or any interesting Gundam figure, pero wala, 'di na ako nakabili kasi talaga na-overwhelm ako. Ang hirap tumingin, ang hirap mamili ng toys sa Japan kasi hindi ko kabisado yung ibang pricing and also converting it, siyempre kailangan mo ng matinding, magandang decision din. So ayun, that's the end of my video. So yun lang, nakita niyo na ano, meron pa ba? Ito pa pala, meron pa pala diyang isa. Hindi akit 'to, kay Asian 'to, keychain ng Jujutsu Kaisen. Binigay ng pamangkin kong si Archie para sa anak kong si Ashton. Siya yung nakabunot nito, binigay na, ewan ko ba nandito 'to. Yata niya nalaman, yata nasa akin yung ano. So yun, that's it for my toy haul in Japan. So next na visit ko, mas gagalingan ko pa mag-toy hunting kasi alam ko na kung saan ako pupunta at may mga ibang areas ako na hindi napuntahan sa Japan, lalo na nagbebenta ng mga 200 pesos na mga Grandista tsaka Banpresto. Grabe na, bagsak presyo na. Kasi medyo malala yung lugar siya. Pero next time pag pumunta kami doon, mag-hunting tayo ng matindi at bonggang-bongga. So yun, that's it for my toy hauls from Tokyo, Japan. Nag-vlog na ako para at least i-display ko na 'to lahat sa aking corner, whatever here sa aking studio, no. So yun, thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys on the next video vlog adventure. Alright. Okay, tumbling lang tayo at para ma-edit ko na 'to kaagad. Alright, let's do this.